In this video, pag-uusapan natin kung gaano kadali or magkakaroon ba ng kahit na anong issue sa pag-apply ng loan sa SSS online lang. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito tayo sa website ng SSS, that's sss.gov.ph. So, mag-login lang ako dito. Depende sa account ninyo, may option na i-retain ba yung password or change password. Sa akin, retain na lang. At i-close ko lang to. Makapansin nyo, pareho yung magiging itsura. Pupunta tayo sa loans. Dito sa phone, i-tap lang yan. At may pagpipilian na dito. So, dahil mas malaki yung view dito sa computer, proceed tayo gamit yung computer ko para mas malinaw na rin at madaling sundan. Pero kung ang gamit nyo ay cellphone, tablet, computer, laptop, kahit anong device pa yan, basta nakaka-access kayo sa website ng SSS at nakapag-login successfully, pareho lang yung magiging itsura, pareho lang din yung mga magiging proseso at requirements. At ngayon, mag-loan na nga tayo, punta tayo sa loans, and then apply for salary loan. Mula dito, makikita yung loanable amount. Pwedeng mas mababa kumpara dito, halimbawa, pwede mong piliin yung yung pinakababa. At yung loan dito ay depende na rin sa mga naging contribution mo in the past. Dito yan sa SSS. At kung may tanong ka na paano ko malalaman yung mga naging contribution ko, nakalista yan dito sa SSS. Pumunta sa inquiry, contributions, at eto na yung mga naging hulog sa SSS. Makikita yung buwan at taon, also kung ilan na ba yung naging contribution at yung total na din. At speaking, ito nga pala yung isa pang account na chinek ko na may mataas na mga contribution itong mga nakaraang buwan. Katulad nito. So, kapag nag-apply ako ng loan para dito, ito ang loanable amount niya. Pwedeng umabot ng hanggang 40,000 pesos. So, again, depende sa contributions ninyo kung magkano yung magiging loanable amount ninyo dito sa SSS. Kung sakali nga din pala na nagkakaroon kayo ng error na katulad nito kapag nag-apply kayo ng salary loan, ibig sabihin yan, hindi pa kayo nag-enroll ng bank account sa SSS ninyo. Pag pumunta dito sa Services, Disbursement Module, and then Disbursement Account Enrollment Module, check ko lang to, and then proceed. Dito sa Disbursement Accounts, dapat may bank account dito. Kung walang bank account dyan, ibig sabihin, hindi ka pa makakapag-loan kasi nga naman walang bank account na pwedeng pag-transferan ng SSS. Hindi na kasi nag-i-issue ng cheque ngayon. Instead, ang gagawin ng SSS is mag-online fund transfer sa bank account mo. Kaya, kailangan mo mag-enroll ng bank account dito or ng disbursement account. At meron kaming ginawang hiwalay na tutorial videos kung paano yan gawin. Pwede yung Land Bank, BPI, BDO. Pwede nyo i-check yung channel or page namin tungkol saan. Also, ilalagay na rin namin yung link sa description sa baba. Also, ito na rin yung iba pang information tungkol sa loan natin, kung paano ba ito nako-compute. Yung 1-month salary loan is equivalent sa 12 monthly salary credits natin sa SSS. So, yung monthly salary credit, malalaman niya sa contribution natin. Or, yung 2-month salary loan, equivalent din yan twice the average latest posted MSC o monthly salary credit na makikita doon sa contribution mo. Ito pa yung information kung kailan siya dapat bayaran. Within 2 years in 24 monthly installment. Mag-i-start yung payment on the second month at andito yung mga due date niyan. May interest na nakapaloob dito. Right now, ang nakalagay is 10% per year. Merong penalty na 1% per month hanggang sa ma-fully pay yung loan. At meron ding service fee na ibabawas ka agad kapag nag-loan ka. So, hindi agad 4,000 yung makukuha in case na 4,000 yung loanable amount. Kasi nga, merong fees or charges na ibabawas which is 1% ng loan amount. Pwede ring mag-renew ng loan dito at pwede lang siyang gawin kapag nabayaran na yung 50% nung na-loan. So, balik na tayo dito dahil meron na akong disbursement account dito. Pwede nang makapag-proceed. Yung loan ko ay mapupunta dito sa BPI account ko. Yun kasi yung naka-enroll. Now, apply na tayo ng loan. Apply for salary loan. May pagkakataon na pwede kayong mag-apply ng calamity loan kung dineclare sa lugar ninyo na merong calamity or kapag narinig nyo sa news na pwedeng mag-apply ng calamity loan sa SSS. Again, depende ito sa lugar, pwede kayong mag-proceed dito. Pwede rin yung pension loan o yung mga nag-retire na, applicable to. Also, kung meron kayong past loans sa SSS na hindi na mabayaran at dahil nga may penalty, kung gusto nyo, hindi na bayaran yung penalty noon, pero babayaran nyo yung kabuuang utang ninyo plus interest rate, pwede kayong magpa-consolidate ng mga lumang loan ninyo sa SSS. Balik tayo sa salary loan.
Mapupunta siya sa BPI. At meron ding reminder dito na kung sakali pala na yung bank account ninyo ay dormant na pala, na close na pala, o may mali sa account number, hindi magiging successful yung loan application. At tulad ng sabi natin kanina, disbursement through check o yung check ay hindi na available. So, dapat talaga mag-enroll ng DAIM o ng disbursement account sa SSS. Click ko na itong proceed. At ito yung mga information. Ito yung dapat bayaran per month. Ito yung principal, ito yung interest. At ang makukuha lang natin ay nasa 3,898 out of 4,000. Again, meron siyang fee, service fee which is 1%. At meron pang tinatawag dito na advance interest or balance from previous loan kung sakaling meron man. In total, 101 yung magiging bawas dito sa ilo-loan ko. At kapag nag-scroll down nga kayo, katulad ng na-discuss natin kanina, andito yung mga filing application, yung loanable amount, kung kailan dapat din bayaran. Also, kung eligible ka ba na mag-loan, dapat merong at least 36 posted monthly contributions sa SSS. And at the same time, from the past 12 months, kung kailan ka naglo-loan, dapat meron kang at least 6 contribution. Meron ding requirements for 2 months salary loan. At meron pang mga condition dito tungkol sa mga employer kung sakaling locally employed kayo. Itong ginagawa natin ay pang voluntary kung sakaling interesado kayo na paano kung employed ako at mag-loan ako. Kailangan pa kasi ng approval ng company or ng HR ninyo. Pwede nyo i-check yung hiwalay na video na ginawa namin tungkol dyan. Again, yung link isa sa description sa baba. Proceed na tayo. Scroll down ko lang to. Oops, click ko muna tong I agree. At proceed na. Basahin ang lahat ng to bago mag-proceed. I-click na ang submit. And then click OK. You have successfully submitted your loan application. Loan proceeds will be credited sa BPI kaagad or sa disbursement account. Please take note of your transaction number which is ito na yon. Click ko yung OK. At i-close ko lang ulit to. Close lang natin. Kapag susubukan natin mag-apply ng loan ulit, magkakaroon na ng error kasi meron tayong pending loan application. Pwede lang mag-apply ng loan kapag okay na yung existing at nabayaran na yung at least 50% nun. Punta tayo dito sa inquiry, loan info. At makikita rito yung ginawa nating transaction kanina. Ang status niya is encoded for validation. So, stop ko muna tong recording na to at mag-provide tayo ng update kapag dumating na yung pera sa mismong bank account or nagkaroon ba ng issue or additional updates tungkol sa ginagawa natin. After 1 day, nung chinek ko yung SSS online account ko, dito pa rin sa inquiry, loan info, from for encoding, naging ganito na yung status niya, disbursement through bank. Ibig sabihin, andito na yung process ng pag-forward or pag-deposit ng pera doon sa bank account ko dito sa SSS, which is yung sa BPI. Ito yung amount na mapupunta doon sa BPI. Andito pa ibang detalye kung magkano yung dapat bayaran per month at kailan mag-i-start. May 2024. Ngayon kasi ay March 2024. Para sa salary loan, i-click natin to. Andito pa yung ibang mga detalye. Pag nagkaroon na ng mga payments doon sa loan, magkakaroon na rin ng information dito sa bandang baba. In summary, March 5, nag-apply ng loan sa SSS Online. March 6, na-approve ng SSS. March 7, nagpakita na yung pera dito sa disbursement account o sa BPI. So, ganun kabilis mag-loan dito sa SSS, lalo for voluntary or self-employed. Hindi na kailangan ng approval ng employer or ng HR mo. But still, kung isa kang empleyado, meron kaming ginawang tutorial video kung paano nga ba mag-apply ng loan at gaano lang kabilis ito na process. Pwede niyong i-check itong video sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!